Inaabangang salpukan ng Creamline at Cherry Tigo mangyayari na. Former PSL Best Outside Spiker makakaharap ang PVL Champs. Sino ang liyamado sa dalawang koponan? Narito alamin nating lahat. Pero before we begin, please don't forget to subscribe, like and comment on this video. I-click din ang notification bell para lagi kayong updated sa Creamline happenings. Kamakailan lang ay inanunsyo ng PVL Management na postponed ang mga laban na nakaschedule noong July 25. Makakaharap sana noon ng Creamline ang Gritty Next Led Squad, pero ang kanilang pagtutuos naiusog sa August 8. Dahil dito, next assignment na ngayon ng Cool Smashers ang undefeated na Cherry Tigo Crossovers. Ang dalawang teams na ito ang forecasted na maghahari sa Pool A dahil na rin yan sa tindi ng preparations nila at galing ng mga nakuhang imports. For Creamline, inaasahan na bubomba pa rin si Erica Staunton na so far ay maganda ang ipinapakita sa team. Pero siguradong tatapatan siya ni Catherine Bell ng Cherry na best outside spiker lang naman noong 2019 PSL Grand Prix. Marami nga ang nag-aabang sa salpukan ng dalawang American reinforcements at kung paano sila tutulungan ng kanilang local backups. Pero in terms of numbers, tila may isang liyamado sa halos lahat ng aspeto. Pareho nang may 2 games played ang dalawang koponan kaya madaling mapaghambing ang kanilang offensive at defensive outputs. Pagdating sa scoring, may slight advantage si Staunton over Bell, producing an average of 23 points per game. Ang CTA import naman ay mayroong 22 points per game kaya maganda ang magiging bakbakan ng main gunners ng parehong teams. Sa locals naman, may advantage pa rin ang Creamline dahil 3 players nila ang nag-a-average ng double digits. Si Michelle Gumabaw ay may average na 18.5 points per game habang 13.5 naman kay Bernadette Pons. 10 points per game din ang average ni Pangs Panaga kaya marami talaga ang dapat bantayan sa 8-time PVL Champs. Sa kabilang banda, si Ara Galang lang ang tila tumutulong kay Kath Bell pero hindi rin ganun kalaki ang mga numbers niya, averaging only 7.5 points per game. Lamang din ang CCS pagdating sa setting with Kyle Negrito averaging 4.33 excellent sets per set at siya nga ang number 2 so far sa buong liga. Hindi naman masyadong nalalayo sa kanya si Jasmine Nabor na may 3.83 excellent sets per set para maging number 3 sa individual stats. Pagdating sa services, Cool Smashers pa rin ang may hawak ng edge, tallying 10 aces so far compared sa 4 lang ng Cherry Tigo. 7.5 excellent receptions per set naman ng Girls in Pink habang 6.3 naman sa kabilang team. Labanan ng best scorer sa liga, number 4 dyan si Staunton at number 9 si Gumabaw. Number 5 naman si Kath Bell habang malayo ang sumunod sa kanyang si Galang na nasa 36 spots sa scoring. Kung may lamang man ng crossovers, ito ay sa net defense dahil meron silang 2.3 average blocks per set kumpara sa 1.3 average blocks ng Creamline kada frame. Nasa kanila rin ang number 1 spiker ng liga na si Kath Bell with 39.05% efficiency at number 7 blocker so far na si Galang. Kung sa papel lang ang pagbabasehan, tila sure win na ito para sa Cool Smashers. Pero alam naman natin ang kakayahan ng Cherry Tigo at ang tindi ng preparation nito lalo na kapag Creamline ang katapat. Base sa mga numbers, posibleng magwagi ang Team Good Vibes kung mako-contain o malilimitahan nila ang scoring production ng CTA import. Siguradong pinag-aralan na sa ngayon ng CCS ang blocking patterns na posibleng pumigil kay Kath Bell lalo pat expected na majority of the sets ay mapupunta sa kanya. Fearless prediction, maipapanalo ng Creamline ang laban na ito in 4 to 5 sets. Pero of course, pwede pa itong mabago lalo na kung maging unstoppable ang import ng Cherry Tigo. Magaganap ang paghaharap ng dalawang bigating team sa Martes, July 30. And that's it mga Ka-Valley News. Please continue supporting this channel para sa mga up-to-date na kaganapan sa Creamline World.